lang, kung sino yung mas natuto, yun yung nanalo. Hindi ho yung nag-away kayo tapos nagkabate. Sa totoo lang, pag natuto kayo, dun sa pinag-awayan nyo na wag nang pag-awayan uli, yun ho yung pinakamagandang improvement. Dati akala ko, pag nawalan ka ng pera, nalugi ka sa negosyo, makabawi. Hindi. Yung natuto ka na wag ka nang mawalan uli. Yung natuto ka na wag ka nang malugi uli. Because that is the only time dun tayo nagiging blessed araw-araw. Hindi man natin makuha perfectly yung mga lahat ng bagay na gusto natin. But the moment na nai-improve natin yung sarili natin, kung merong dapat allowance, hindi pera, ang dapat inaasam natin everyday. Dapat ang allowance na inaasam natin sa totoo lang, yung space mo sa sarili mo, alam niyo ba't nyo nasabi na minsan punong-puno na ako? Pagod na ako, drain na ako. Alam niyo kung ba't nasasabi ng tao yon? Kasi nga, hindi siya naglagay ng enough room. Kaya ka napuno. Kaya parang ang sikip ng lahat. Kaya parang said ka na, sagad ka na. Kasi nga, hindi mo sinadyang i-intensyon na magkaroon ng pinakamalaking room. Dapat lakihan mo ng lakihan yan eh. At alam niyo, isang bagay yan na hindi ka lilimitahan ng Diyos. Hanggang saan mo gustong matuto. Hanggang saan mo gustong lumago. That's the only thing that the Lord will never limit you. Hindi kanya lilimitahan sa bagay na yan. Kumbaga, how hungry you are. At alam nyo, yung gutom, 10 beses na mas malakas kesa sa pag-asa. Maraming tao asa ng asa, pero hindi naman gutom na may makita talaga. Hanggat hindi ka talaga hungry for something, wala kang gagawin eh. Pero pagka hungry ka na enough for you to see changes, for you to see transformation, then doon nagsisimula yung pagbabago. Kaya ho dapat naintindihan natin, ang laki ng room na ito. Sana magamit natin, sayang eh. Sabi mo nga sa katabi mo, sayang. This biggest room of improvement, sayang kung di natin magagamit. Pero pastor, ang liit lang ng sinisimulan ko ngayon, ang liit lang ng puhunan, ang liit lang ang baba ng pinag-aralan, ang liit lang ng pangarap ko, naku, wag yung baliwalain yung maliliit na yan. Kahit yung pagong at saka kuneho, palagi sa kwento, pinilalabas doon na kahit gaano kabagal ang pagong, kapag tuloy-tuloy naman siya, mananalo pa rin siya. Kahit maliliit na mga steps ng bata, kapag nagtuloy-tuloy, lalayo din siya. Kaya yung mga maliliit yung mga steps, maliliit yung mga ipon, maliliit yung mga panimula, maliliit yung mga desisyon sa buhay, never despise that small beginning. Kasi diyan nagsimula yung malalaking mga breakthrough. Alam niyo, sa maliliit na mga detalye, kapag binagbigyan mo ng atensyon, magugulat ka, ang laki ng effects. Yung mga maliliit na mga detalye dito sa church, alam niyo, nung nagsimula tayo na kung sa 50 lang tayo, 70, naging 100, hanggang sa umabot tayo sa thousands, hindi nagsimula yan ng ganung kalaki. Hindi namin kasi binaliwala yung mga maliliit na detalye. Hindi natin binaliwala yung mga maliliit na pagkamay, pag-smile, karatula, pagbuhol, pagtali, pag-ayos, pagtugtog, lahat ng maliliit na detalye, hindi natin dinispice. Hindi natin, okay lang yan. Hindi natin ginawa yon. Ang ginawa natin, in-improve. At patuloy pong ini-improve. Why? So that we can serve God and you. Kaya ganun importante pag-uusapan natin. Tignan niyo sa Job chapter 8 verse 5 to 7. If you pray to God and seek the favor of the Almighty, and if you are pure and you live in integrity, sabi ni Lord, He will rise up and restore your happy home. And though you start with little, you will end with much. Kahit daw gaano kaliit yung sinimulan mo, pag dinasal mo yan sa Panginoon, pag hiningi mo yan kay Lord, ang dulo niyan magiging ending. Tingnan niyo yung same verse pero amplified versions. Though your beginning was insignificant, yet your end will greatly increase. Huwag niyo maliitin yung pag-a-apply mo ng trabaho. Huwag niyo maliitin yung pagsisimba mo tuwing Sunday. Huwag niyong maliitin yung pag-iipon mo ng maliliit na piso-piso. May kaibigan ako, alam nyo, nalaman ko, nagtitinda siya ng mga Vicks. Ang tubo niya sa isang Vicks, magkano, Brian? Piso. Piso lang ang tubo niya. Kaya lang, 1,000 piraso naman yung nabebenta niya. So, magkano yun? Magkano yun? Rin? 1,000 per box. Kaya lang, 50 box yung nabebenta niya. Hindi 50,000. Kaya lang, hindi niya kahit piso-piso lang yung tubo niya.
Yung iba kung minsan, ay, piso lang ang tubo eh. Binabaliwala natin, di ba? Di mo alam, bago na puno yung alkansya, piso-piso lang din. Bago tayo nakakuha ng malalaki, start sa maliliit lang. Sa verse, same verse, pero ibang translation, ESV, and though your beginning was small, ang ending daw sa huli, your latter days will be very great. Alam nyo, everybody starts from small. Kahit tayo, nagsimula tayo lahat sa maliit. Lahat ho tayo. Lahat ng malaking mga steps, it started with small beginning, insignificant beginnings. Hindi kinilala, hindi pinaniwalaan, tinataboy-taboy, binabali-baliwala, hindi pinapakinggan. Kaya sabi ng salita ng Diyos, huwag niyong babaliwalain. Do not despise small beginnings. When you began, na para bang unimportant, okay lang yon. Pero ang final ang mahalaga. Pag may mga tao kayo nakikita nyo unti-unti nang nagbabago, huwag niyong baliwalain yun. Pag may mga tao kayo unti-unting nagtsatsaga, huwag niyong baliwalain yun. Yung pilit na sinusubukang mag-ayos na, magtino na, huwag niyong sasabihin, huwag ka nang magano, ganyan ka naman, ulit-ulit ka naman eh. Huwag niyong i-discourage. Why? Your final days, ang ending will be full of prosperity. Your future will be successful. Your end will be better than ever. Ako, alam niyo kung ano tinitignan ko sa isang tao? Isang word, magbabago. Sa isang sitwasyon, isang word, magbabago. For better. Kumbaga, pag napipikon ka na sa isang tao, lagay mo sa isip mo, hindi, magbabago din yan. Pag naiirita ka na sa isang sitwasyon, lagay mo sa isip mo, magbabago din yan. O sabi mo sa katabi mo, lalo kung tulog, magbabago ka rin. Your biggest room in life, alam niyo kung ano, is your room for personal improvement. Dati akala ko ang pinakamagandang maririgalo sa tao, material na bagay. Pero alam niyo, the best na maririgalo niyo sa asawa niyo, sa anak niyo, sa kapatid niyo, sa magulang niyo, sa classmate, kaibigan, is your personal improvement. Dati akala ko, ganito yung prinsipyo ko, I will take care of you. Ngayon hindi na. Nalagay ko sarili ko, I will take care of myself so I can take care of you. Yung ibang gagawin, aalagaan kita. Huwag muna, alagaan mo muna yung sarili mo bago mo siya alagaan. Kasi kung hindi mo maaalagaan yung sarili mo, hindi mo siya maaalagaan din. May mga tao, lalo yung mga kabataan, na hindi niya nga kayang alagaan yung sarili niya, tapos magpapaalaga pa sa iba. O mag-aalaga pa ng iba. Hindi mo nga maalagaan yung sarili mo eh. Hindi mo nga makontrol yung emotions mo. Pag galit ka, nagwawala ka, nagwawalwal ka, nawiwindang ka. Tapos kukuha ka ng relationship, baka madamay lang siya sa init ng ulo mo. Madamay lang siya sa ka-immaturan mo. So, i-take care muna natin. Alam niyo kung ano, sarili natin. I-improve muna natin yung sarili natin. So, the best gift na regalo sa iba, personal improvement. And improvement starts by making small, consistent steps or initial step each day. Araw-araw, magdi-decide tayo, hindi, gagawin ko to. I will do this, I will say this, I will think this. Kumbaga, never be content sa isang bagay or satisfied if we are not growing. Huwag kayong makontento, huwag kayong masatisfied pag hindi kayo nag-grow. Alam niyo kung bakit? Yung satisfaction is the enemy of growth. Pag nasatisfied ka na sa isang bagay, okay na to, huwag na tayong mag-grow. Yun doon kaya tayo hindi nag-grow kasi nasanay ka sa okay na yon. Nasanay ka na ganyan palagi lang yung income, ganyan lang palagi yung pagkain, ganyan lang palagi yung bahay, ganyan lang palagi yung ginagawa. Nasanay na tayo ba? We used to something na meron pa palang room dapat na improvement. Kaya lang, pag nasanay ka na, yun na, kaya hindi ka na nagsasucceed. Dapat happy tayo, grateful tayo, na makontento. Pero hindi tayo actually nasasatisfied. Kumbaga, we have food and drinks, okay, kontento na tayo, pero hindi pa dito nag-e-ending. Dapat may desserts. Dapat meron kang sure ball na makakakain uli bukas, next month, next year. Kumbaga dapat lagi kang hindi ka nakukontento na eto lang. Okay? Dapat nag-ahangad pa tayo palagi na, hindi, mas matututo, mas magiging okay kami. Mas magiging better ako than yesterday. So ano ibig sabihin? Strive to be better than yesterday. Huwag niyo palaging isusumbat yung kahapon, tapos na yon. Ang pinakamaganda kong gawin natin palagi, to do something for today para ma-appreciate niyo yung bukas. Kasi yung kahapon, wala na yun eh.
Kumbaga, kung ano man yung nangyari po kahapon, nakaraang taon, nakaraang buwan, tapos na yon. Mag-i-improve tayo ngayon para bukas. Yung tagumpay, sa totoo lang, hindi yan solo journey. Success is not a solo journey. Yung growth ng church na ito, hindi ito nag-grow dahil sa isang tao. Nag-grow ito dahil sa mga pagmamahal ng napakaraming tao na nagtutulong-tulong para mag-serve. Whatever success in business, in the family, huwag niyong susuluhin. Why? It's a journey of people coming together. Laging may tumulong sa'yo. Sa totoo nga the higher you go, the more you need support system. The deeper you go, the more you need people para makalumalim ka ng lumalim. Wala hong, may nakita, pag nakakita kayo ng poste, tapos may pagong sa ibabaw, siguradong may naglagay sa pagong. Naniniwala ba kayo doon? No, you will never see na turtle na walang naglagay sa kanya doon. Sabi mo sa katabi mong pagong. Sa tabi mong tao. Sabi mo sa katabi mo, may naglagay sa'yo dyan. Ako, alam nyo kung bakit ako ngayon nandito? Somebody put me here. Pinagtiwalaan ako ni Pastor Philip kaya ako naging pastor. Ayoko nga maging pastor. Hindi ko nga pinangarap ito. Hindi ko nga pinagdasal ito Iniiwasan ko nga ito Kaya lang, ba't ako naging ganyan? Kasi somebody puts me here. Kung ano man po meron kayo ngayon, kung saan man kayo ngayon nandyan, may naglagay po sa inyo. O kaya sasabihin mo sa katabi mo, walang mayabang. Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 10, ba't natin kailangan ng mga kaibigan, support? Sabi niyan, tignan nyo, it's better to have partner than to go alone. Sabi niya, share the work, share the wealth, and if one falls down, the other helps. But if there's no one to help, tough. Pag walang tutulong, ang hirap. Ang hirap. So sabi mo sa katabi mo, ang hirap ng walang katulong, no? Lalo pag yung isa umalis, nagtrabaho yung isa, ang hirap ng walang magbibitbit, magpapaalala. Ang hirap pag solo mo lahat. Pag ikaw gumagawa lahat. Chapter 4, verse 12 sa The Message, tingnan nyo nakalagay. By yourself, you're unprotected. But with a friend, you can face the worst. Pag mag-isa ka lang, ang hirap. Pero pag may kaibigan ka, gumagaang. Kaya please, wag nyo namang salbahihin yung mga kaibigan nyo. Huwag nyo naman lokohin, huwag nyo naman saktan. Huwag nyo naman i-scam. Huwag naman kayo maging dahilan ng bigat pagkawasak ng mga kaibigan nyo. Huwag kayong mainggit sa mga kaibigan nyo. Pagkakaibigan nyo na sila, lalo mong kaibiganin. Kasi mahirap maghanap yan Sabi mo sa katabi, mahihirapan kang hanapin ako. Sa totoo lang, it's so hard to find friends. It's so hard to find real friends. Kaya wag na po natin siyang sirain. Why? Because there is power in teamwork at saka team collaboration. Ang tindi ng power pag may taong nagti-teamwork. Alam niyo kung bakit At the end of our life, it's not really the balance account in our bank or job or title that matters. Hindi maano kung gaano kadami kang pera, anong title mo, ano natapos mo. At the end of your life, pag natapos na tayong lahat, it would be the lives that you've touched. Gaano karaming buhay yung nahipon nyo. It would be the relationship that you've nurtured. Gaano karaming mga relasyon sa kaibigan, kamag-anak, kaklase, yung naiyabong mo ba? Napangalagaan mo. Anong gagawin? Invest in our relationship with people around us. Daily. Mag-invest po kayo sa relationship. Pag kailangan niya ng tulong, pumunta kayo. Pag kailangan niya ng kausap, sagutin niyo. Pag kailangan niya ng pera, mag-ingat tayo. Pag sabi mo, sumagot kayo Ito, gusto ang sagot nyo, pagpe-pray. Sabi nyo nga, pagpe-pray. Ulit. Pag kailangan niya ng pera. Yan. Yan na lang. Hindi yung kausapin mo si pastor, utangan mo. Why? True success is about an attitude of continuous improvement, waking up each day with a burning desire to become better. Ang totoong tagumpay, alam nyo, gigising ka araw-araw at sasabihin mo, magiging maayos ako today. Magiging better ako today. May mga days, moment, morning na topaking ka. May toyo ka and it's okay.
Why? Kailangan lang, may mga tao na magsasabi sa'yo na it's fine. Tapos kailangan lang, ayusin mo na yung sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, para kang adobo. Kulang pag walang toyo. Pero kailangan mong mag-improve. You need to be alam niyo sa totoo lang, kailangan mag-improve tayo dyan. Sa part na yan. Kailangan. The journey to our biggest room for improvement, alam niyo kung ano? Journey yan eh. Pag sabing journey, paglalakbay. Hindi tayo kaagad-agad nagising isang umaga, nag-improve na yung buhay natin. Nag-improve na yung work, nag-improve na yung relasyon, nag-improve na yung sarili, hindi. Journey. Ano yung journey? Siyempre, may point of direction. Mula dito, maglalakbay. Maglalakbay yan. Paano? Ang unang-una nating ini-improve, alam niyo kung ano? Number 1, may quiz tayo. Sa babagsak sa quiz, sasayaw. Mag-isa. Ang unang-una pong ini-improve natin, mindset. We need to improve our mindset daily. Tingnan niyo sa Romans chapter 12, verse 2. Don't become so well adjusted to your culture daw that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. Ang mangyayari daw, pag finish daw natin yung attention natin sa Diyos, sa pamagitan ng salita ng Diyos, you will be changed from inside out. Tapos, ito mangyayari, marirecognize mo what He wants from you. And then, quickly, makaka-respond ka to it. Hindi katulad ng mga culture around us. Always dragging us down sa level ng immaturity. Ang gusto ng Lord, i-bring down yung the best out of us para ma-develop yung maturity inside. Alam nyo kung ano talaga ang kailangan ng mag-asawa, ng mag-church, ng mag-business partner, ng lahat ng tao sa mundo, ang talagang kailangan natin, hindi pera, hindi pag-ibig. Yung iba pumapag-ibig buwan-buwan pero nahihiwalayan. Ang kailangan kasi talaga ng tao, maturity. Kung bakit naman si Lord, laging gusto niya makapakinig kayo kasi para mag-matured tayo. And maturity doesn't define by age. May mga tao matanda, walang pinagkatandaan. Pero may mga taong batang-bata, pero napaka-matured. Why? Look at that. Sabi niya, God bring out the best in you para daw ma-develop yung well-formed maturity in us. Alam niyo, pag nangyari yun, ito yung resulta ng isip na nare-renew, nababago araw-araw. Number 1, you will be changed from inside out. Hindi na bago yung panlabas, mahalaga mabago yung panloob. Yung iba, buo ang labas, sira yung loob. Hindi baling sira yung labas, basta buo yung loob. Maganda yung kalooban, maayos. What will happen? God bring the best out of you. And God will develop para ma-form daw yung maturity natin sa bawat bagay sa buhay natin. Alam niyo, yung utak po nating lahat dito, yung mindset natin parang garden. Para siyang hardin. You know what that means? Whatever you plant, it will grow. Yung mga isip natin parang lupa, pag tinaniman mo yan, mag-grow yan. Ang tanong, ano yung tinatanim mo sa isip mo? Are you planting seeds of doubt, fear, and worries? Or, kasi pag tinanim mo yung doubt, fear, and worries, aanihin mo. Pansinin mo, kaya may mga tao dudang-duda kasi yun yung nasa isip niyang nakatanim palagi. May mga tao TH, tamang hinala, yung kasi nasa isip niya palagi. Kaya dapat, piliin yung tinatanim. Ano itanim? Mag-seed ng possibility, ng courage, ng abundance. Magtanim kayo ng mga tapang, ng lakas ng loob, para tumitibay yung resiliency natin. Para hindi konting kibot, nagbo-walk out tayo, nagpapakamatay, konting kibot, umaayaw, nagba-back out, nagre-resign, konting kibot, sumusuko. Why? Kailangan yung mindset na babago. Paano gagawin yon? Work every day constantly to improve your mindset. Sabi ni Solomon, as a man think in his heart, so is he. Kung ano raw iniisip ng tao sa sarili niya, ganun daw siya nagiging. So pag inisip mong mahihiyain ka, nahihiya ka. Pag naisip mong mahirap ka, kuripot ka. Pag naisip mong sakitin ka, lumalala ka. So kung ano rin iniisip ng tao sa kanya, ganun siya nagiging. Kaya ako, alam nyo, hindi ko talaga tinatanggap yung salitang hindi ko kaya eh. Pwede ba wag nyo kakantahin yung di ko kayang? Wag kaya niya yan.
Kaya nyo tanggapin yan. Huwag yung hindi ko kayang tanggapin, kayang tanggapin. Kayang tanggapin. Kaya iba pag nawawala na, iniisip niya, hindi ko kaya. Pag nalulugi na, hindi ko kaya. Kaya kung ano na pinagagawa sa buhay, palitan nyo yung word na I can't mentality. Si Pastor Edwin at Pastor Irene nag-alaga ng aso. Alam nyo kung ano pala alaga ng aso, pinangalan nila? Actually, dapat sa next sa bunsong kapatid ni Zoe yun eh. Hindi nagbuntis si Irene. Pinangalanan na lang sa aso. Alam nyo kung ano pangalan ng aso? I can. I can. Hindi I can't. I can. Dapat ang mentality natin, I can. Sabi mo sa katabi mo, kaya natin. Huwag nyo laging sasabihin yung imposible. Replace that impossible saan? Sa all things are possible with God. Kumbaga pwede yan, magbabago yan. So remember, your mind can be your best ally or best enemy or worst enemy. Yung isip nyo, alam nyo, pwedeng kakampi nyo or pwedeng kaaway nyo. Minsan, yung isip mo ang mismong kalaban mo. Ako nga, minsan nag-overthink ako eh. Minsan kalaban ko, minsan gusto ko lang makipagbati sa kanya. Kasi nang aaway kaming dalawa. Kayo rin, minsan mai-realize nyo, ang kalaban mo talaga isip mo. So choose to empower your thoughts with God's Rhema word. Kaya ito nasilinig nyo, anong nangyayari sa inyo, alam nyo ako, no? Na-i-empower yung inyong thoughts. Lumalakas siya. So, ang nangyayari, you think positive, you behave positive, you act positive. Pag nag-iisip kayo, pwede bang maganda na lang isipin nyo? Pagka may mga ugali kayo, pwede bang maging maganda na lang yung ugali nyo? Pag may gagawin kayo, pwede bang maganda na lang yung gagawin nyo? Sabi mo sa katabi mo, pwede bang maganda na lang gawin mo sa akin? Kung po pwede lang. Huwag mo na siyang gawa ng pangit, pag-isipan ng pangit, or sabihan ng pangit. Ang pwede nating maisip sa iba dapat laging maganda. Pangalawa pong i-improve. O, tignan ko kung nag-gets nyo. Ano yung unang i-improve? Nako, yung mga nasa likod mukhang sasayaw mamaya. Ayaw sumagot. Ano po ang unang i-improve? O, ito yung number 2 na i-improve, health. Yung health nyo. Dapat ini-improve natin. Huwag pa-sexy ng pa-sexy. Bisan kailangan kumain kasi madaling magkasakit yung di kumakain. Iba conscious na conscious sa health niya, sa figure niya. Nangangalirang na. 3 John verse 2, tingnan yung nakalagay. Dear friends, I'm praying that all is well with you. Your body is healthy, pati yung soul mo. Yung iba, alam nyo, ang lalaki ng mga katawan, talagang grabe. May kilala ako na-kinounselan ko, coach siya sa gym, ang laki naman talaga ng katawan, sumasali siya sa mga bodybuilding contest. Pero, kaya siya nagpapakounsel, gusto niyang magpakamatay. Ang laki ng katawan, pero weak yung mind. Weak yung mind. May mga tao naman, ang lakas ng mind. Kayang-kaya yung problema. Pero butot balat na, nangangalirang na, ayaw kumain. Ayaw ayusin yung katawan. So dapat, balance. Spirit, soul, and body. May spiritual life ka na maayos. Yung baga kahit papano, kahit once a week, may ganito, nagsisimba ka, may worship, may word of God, may narinig ka para saan? Pagkain ng kaluluwa. Tapos kumakain din yung katawan. Yung iba katawan lang pinapakain, walang pakialam sa kaluluwa nila. Hindi mo alam, mamamatay yung katawan mong lupa, pero yung kaluluwa mo, hindi mamamatay talaga yan. Dire-diretso yan. So improving health is improving every aspect of our lives. Nai-improve yung bawat aspeto ng buhay niya pag healthy kayo. Di ba kahit maraming pera, pag di ka healthy, hindi ka makaalis? Why? Health is wealth. Kayamanan po yung health. And remember, by the way, your body is the temple of the Holy Spirit. 2 Corinthians 6:19-20. Do you not know your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you receive from God? You are not your own. Verse 20, you were bought with a price, therefore honor God with your body. Alam niyo sabi daw, yung katawan daw natin, templo ng Holy Spirit, at hindi talaga ito sa inyo. Pinahiram lang. Kaya gamitin mo yung katawan mo para mabigay natin yung glory sa Diyos. Meron ba sa inyong pinahiram? Pagkatapos kang pahiramin, for example, ng motor. Kuya, pahiram naman ng motor. O sige, ito, gamitin mo.
Pagkatapos nung ibalik sa'yo, tanggal yung headlight, bangga-bangga, wasak-wasak. Nung binabalik na sa'yo, ganun ginagawa ng ibang tao sa buhay, sa katawang pinahiram sa kanya. Pag binalik sa Diyos, luray-luray, wasak-wasak, puro sakit. Malaki puso, maga ang bituka, bugbog ang atay, punong-puno ng usok ang baga. Sabi mo sa katabi mo, ibalik mo ng maayos yung sarili mo. Ibig sabihin, by taking care of our health. Sa totoo lang po, when you treat your body better, you will have a better health and then you will have a better future. Connected yon. Maganda ang araw pag maganda ang kalusugan. Pag maganda ang kalusugan, maganda ang bukas. Kahit anong ipon mo ngayon, pag alam mong mamamatay ka na next week, sayang yung ipon mo. So, ibig sabihin, dapat prepared ka sa future by taking care of your health. Alam niyo isang revelation sa akin? Health is not a gift. It's a choice. Yung kalusugan po, hindi yan regalo ng Diyos. Baka iba sa inyo nagdadasal na palusugin ng Diyos. Yung iba nga nakita ko nagdadasal sa harap ng crispy pata, chicharong bulaklak at saka lechon. Tapos may mga taba-taba pa na nasa ibabaw ng mami. Nagdadasal, Panginoon, palakasin at palusugin mo ako. Bago kainin. Hindi po yun mangyayari. Why? It's a choice. Para sa pag-inom, halimbawa, inom kayo ng soft drinks, ng juice o ng tubig. Choice yun eh. O order kayo sa restaurant, ano po ang drinks nyo, ma'am, sir? Pwede mo sabihin, tubig na lang. Mas makakatipid pa, di ba? Healthy pa. Pagpanik mo, nakita mo, elevator o hagdanan? Ano pipiliin nyo? Eh kung sa 40th floor, elevator. Pero kung 3rd floor lang, 4th floor lang, hagdanan na. Kasi mamaya 40th floor kayo, naglakad kayo doon pa kayo nag-collapse. Pero pati yung elevator at hagdanan, pagpili po yun. Yung tubig o soft drinks, pagpili po yan. Alam nyo ba yung pagtulog nyo sa gabi kung anong oras, pagpili? Ang di nyo lang mapili kung gigisingin ka pa umaga eh. Yung pagtulog mo, desisyon mo eh. Pero pagising mo, desisyon ng Diyos. Pero kung anong oras kayo matutulog, yung iba alam nyo kung anong matutulog talagang kung anong oras siya antukin. Eh kaya lang, paano aantukin? Tinatapos niya yung games. Hindi talaga yung makakatulog. Hindi talaga, browse ka ng browse. Hindi ka talaga makakatulog. Put your phone down and decide to sleep. Yes. Kaya lang, ibang tao, alam nyo kano, hindi talaga dinidisiplin yung oras sa pagtulog. Kaya, pati pagtulog pala, desisyon. O sabihin sa katabi, matulog ka naman. Ito yung pangatlong i-improve. Pangatlong i-improve natin, alam nyo kung ano? Skills. You have to improve your skills. Sabi ng Proverbs, a man's gift make room for him. Your skills give you access to serve kings. Alam niyo si David, ang skills niya tumugtog, mag-compose, magpabagsak ng higante. Kaya sabi niya, kunin tauhan niya. Kinuha siya ng king. Kinuha siya ng king, exempted sa tax. Pribilehiyo niya na makain kung ano yung pagkain sa palasyo kasi because of his skills. Dahil may skills kayo na in-improve, tatawagan kayo. Dahil may skills kayo in talking, in reporting, in speaking, gagawin kang leader. Dahil may skills kayo sa pagluluto, makaka-create ka ng business. I-improve mo yon. Kung yung dati, for example, parang minsan may makakainan kang restaurant, kakainin mo lang, for example, o orderin mo yung sinigang. Pero pagdating sa'yo, iba yung dating. Minsan no-order ka, binagoong ang baboy. Pagdating sa'yo, iba yung ways. Ang ganda ng presentation. Ba't natandaan yung kinuwento ko na ang tinitinda niya champurado lang pero 2 oras ka pipila para sa champurado na yon? Kasi nga may skills na inilagay doon eh. Kikita kayo pag may improve nyo yung skills nyo. May mga magwe-welding pero may mga skillful na welder. Merong mga tubero pero may mga skillful talagang tubero. Kaya kung ikay mag-aasawa, ang pipiliin mo, anak ng ano, Resty? Pag may skill kayo, i-improve nyo. I-improve nyo yung skill. Bakit? Bakit po? Kasi, kailangan nyong mag-grow. Pag hindi kayo nag-grow, if you're not growing, ibig sabihin, no, you're dying.
Pag hindi ka na nag-grow, manlalamig ka na, mawawala na, mamamatay na. Kaya dapat pala ginogrow ang relationship. Ginogrow ang pera. Ginogrow ang health. Kasi pag hindi, manlalamig, mawawala. Pag di na kayo, for example, nag-good morningan. Pagka hindi na kayo, for example, nag-aalukan, for example, ano kinain mo, ano dinner mo, tapos wala na yun, mawawala na yung pakialam. Unti-unti kayo manlalamig. Kaya dapat, alam nyo ka, ano? Palagi kayong mag-I love you-han. Palagi kayong magtatanong, ano kinain mo? Magkatabi lang kayo nun. Dapat palagi kayo nagre-remindan sa isa't isa. Lalo pag di kayo magkasama, ng jowa mo, ng asawa mo, dapat nag-uusap kayo, nagtatanungan kayo, main ka na ba? Ano ulam mo? Ako dito, pati sa toyo. Sausawang kare-kare. Improving skill doesn't mean you become a jack of all trades. Hindi naman kailangan malaman mo lahat. Pero kailangan may inaalam ka at least. O may tanong ako sa inyo. So far, ano yung inaalam nyo ngayon? Yung buhay ng kapitbahay, pastor. Yung iba sa inyo, ang skills, chismis. Wag. Kailangan may skills. Ngayon, kung talagang gusto mo ng chismis, mag-reporter ka. Mag-aral ka ng mass-comm. Doon ka mag-report sa TV. Di umano'y. Anyway, improve specific skill na crucial sa success mo. Ay, ito yung tanong sa sarili. Natanong nyo na ba, ano yung skills mo? Tanungin nyo ngayon isa't isa, sabi mo nga sa kanya, ano skills mo? Dapat may alam kayong skills. What are your skills that will take you to the next level of your career? What are the skills that will make you indispensable? Focus on that skills. Commit to improve it daily. Ito po yung pang-apat. O, tingnan ko nga kung alam ko na yung, ano yung, number 1, ano yung unang i-improve nyo? Ba, galing nga. Number 2. Number 3. Isa na lang. Improve your focus. Improve your focus. Bakit po? Kailangan nyo ma-improve yung focus nyo daily. Alam nyo kung bakit? May 30 bagay ang nagpapasira sa araw nyo. Distractions, notification, information. Nadi-distract kayo sa maraming mga iyak ng bata, pagkain sa picture, mga kailangan bilhin, tapos may magno-notify pa sa'yo. And then may mga information pa na dadating. Kaya sabi ng Hebrews 12:2, let us fix. Sa isang translation, let us focus our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for joy set before Him, na-endure niya raw yung cross, scorning its shame, sat down at the right hand throne of God. Ang ginawa daw, sabi niya, tumingin kayo, mag-focus kayo kay Jesus, kasi kinaya niya yung krus ng Kalbaryo, nagawa niya ang lahat ng ito, dahil sa kagalakan nilagay ng Ama sa Kanya, doon kayo tumingin sa Kanya. Doon tayo daw mag-focus. Dahil life is full of what? Distraction, notification, at saka information overload. Grabe yan. Anong gagawin? Concentrate on one task at a time. Magko-concentrate kayo sa bawat isa-isa lang. Kumbaga, isa-isa lang. Isa-isa lang, unahin nyo lang lahat. Huwag sabay-sabay. Ang problema kay Martha, sobrang busy, hindi masama, kaya lang sabay-sabay, walang focus. Minsan, ang gaganda ng ginagawa, pero sobrang dami, walang focus. So, she worries and upset about many things. Si Mary, choose what is better. So, ang gagawin natin, hanapin nyo sa araw nyo. Alam nyo, ang worst enemy ng right, yung what seems right. Ang enemy ng tama, ang kalaban ng tama, hindi yung mali. Kasi minsan madaling malaman yung tama, mali eh. Ang kalaban ng tama, yung palagay ko, tama to. Yung what seems right. Proverbs 14:12. There is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Ang kalaban ng tama, yung sa palagay mo. Minsan akala mo tama, di ba? Sa palagay mo, tama yung ginagawa mo, tama yung sinasabi mo, tama yung time mo, tama yung investment mo, tama yung oras mo, yung pala, hindi pala tama yun. So what are the things that seems right but not totally right? Minsan may mga it seems right to stay in the house, parang tama yon, watch live streaming, pero baka may mas tamang gawin doon.
Baka may mas tama na iba yung pinapanood, iba yung binabrowse, iba yung ginagawa sa social media. Baka may mga mas tama doon. Ang problema ngayon sa maraming tao, sobrang daming talent na nagagawa pero walang focus. Why? No focus brings no result. No focus brings no improvement. And no focus brings no transformation. Kaya walang nai-improve, walang resulta, walang nagbabago kasi kalat ka. Ayaw mo munang eto muna pag-focusan mo. Ang dami mong gustong gawin. Why? Focus deeply and achieve faster. Pag nag-focus kayo sa isang bagay, halimbawa kung pag-aaral, galingan mo doon. Galingan mo isang bagay doon. Tapos, kumbaga secondary na lang iba, tertiary, primary mo ito. Ano yung number 1 nyo? Ano muna yung number 1 nyo ngayon? Baka iba sa inyo ang number 1 dapat, family. Or baka naman iba sa inyo ang number 1 nyo talaga muna ngayon, company. Baka ang number 1 nyo sa inyo, iba sa inyo, health mo. Kumbaga masyado kang focus sa ano, pero yung health mo, napapabayaan mo na. Baka yun muna ang pagfokusan mo. May kilala akong ganyan doktor, tatakbo pa sa politics Baka ang unang dapat i-focus niya, pagalingin muna yung sarili. Bago sumali sa kung anumang politiko. Ang ganda nung sinabi ni Dolphy Napaka-focus ni Dolphy nung buhay pa siya. Si Dolphy po yung king of comedy. Alam mo sabi niya, isang bagay ang kinatatakot ko sa politika ay ang manalo. Dahil pag nanalo na ako at ako'y nakapwesto na kasama nila, siguradong mapapahiya ako dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Tama nga naman, di ba? Minsan, punta ka ng punta, gawa ka ng gawa isang bagay, hindi naman yun ang focus mo. Kaya dapat, malaman mo kung ano talaga yung focus mo. Muna for now. Para alam natin ano yung gagawin, ano yung hindi. Huwag tayo kaagad madidistract sa lahat ng suggestion ng tao. Sa lahat na check it into your heart and knows what I want to do sa buhay na ito. Let me close in this, pang-5. Improve your resiliency. Improve your resiliency daily. 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9. We are pressed on every side by troubles, but not crushed and broken. We are perplexed because we don't know why things happen as they do, but we don't give up and quit. Last, we are hunted down, but God never abandoned us. We get knocked down, but we get up again and keep going. Ibig sabihin, hindi tayo susuko. Amen? Alam niyo ba, life has full of challenges, pressures, and setback. Talagang ang daming grabing magpapahirap sa atin. Magpapagupo sa inyo. Pero sabi ni Lord sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, pero lakasan niyo yung loob niyo. I have overcome the world. Hindi po tayo exempted sa problem. Alam niyo ibig sabihin ng resilience? Ability to bounce back. Nakakita ho na ba kayo ng bola? Subukan niyo yung bola ng volleyball. Yung matigas, may hangin. Ilubog niyo sa timba. Pag nakalubog na sa timba, tapat mo yung baba mo. Tsaka mo alisin yung kamay mo. Ang gagawin ng bola, uuntogin niya yung baba mo. Why? Kasi alam niyong resilience. Ang resilience, kahit anong lubog mo sa kanya, kaya niyang bumalik. Dapat ganun tayo. Kahit anong lubog natin sa problema, kaya nating bumangon. Why? We need to improve. We need to improve ourselves. We need to improve our mindset. We need to improve our health. We need to improve our focus, our skills, and our resilience. Kailangan mag-improve tayo. Hindi po pwede, sabi mo sa katabi mo, hindi na pwedeng hindi ka lalago. Yung iba kausap yung sarili niya. Nagsasalitang walang kausap, may diferensya yon. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan na natin mag-improve. Amen? At unti-unti lang, minsan hindi big time. Minsan unti-unti lang yung improvement na gagawin natin sa buhay na ito. Tingin kayo kay Pastor, may kukwento ako sa inyo bago tayo mag-ending. Minsan alam nyo kung ano, mag-focus kayo sa magandang bagay. Pero kahit pangit, tignan nyo pa rin maganda. Hindi naman lahat ng maganda, di ba? Pero minsan yung pangit na sitwasyon, baka maganda yon. Alam nyo, may mag-asawa.
May pangarap sila sa anak nila na makapasa lang sa exam sa board. So sabi ng mag-asawa, sa anak nilang babae, makapasa ka lang sa board exam, gagawin namin ng lahat para masuportahan ka. And true enough, yung kanilang lupa isinanla para lang mabigyan siya ng pag-aaral, sapat na pera sa pag-aaral. Naka-enroll na sa isang prestigious na school. Medyo mahal. Ang tagal, hindi na sumulat sa mama at papa niya. Hanggang sa isang araw, nag-decide na yung babae na estudyante, sabi niya, kailangan masabi ko na ito kay mama at kay papa. Sumulat, Ma, Pa, bago niyo po basahin ang sulat na ito, siguraduhin niyo pong nakaupo kayo. Dahil baka mabigla Siguraduhin niyo pong nakaupo kayo. Gusto ko pong ipaalam sa inyo, yung dormitoryong aking pong inuupahan habang nag-aaral, nasunog. Wala po akong magawa kundi tumalon sa bintana. At pagtalon ko po sa bintana, napilayan ako, nabagok yung ulo ko, may fracture po ako ngayon. Buti na lang po, yung kapitbahay kong lalaki, nadaanan ako, tinakbo ako sa ospital. At nung nasa ospital na po ako, araw-araw po akong dinadalaw nitong lalaking ito. Hanggang sa nahulog po ako uli sa pag-ibig. Nagustuhan ko po siya. At nung lumabas na kami, siya pa rin ang kasama ko, Papa. And Ma, pagbalik po namin sa dormitoryo, sunog na talaga. Wala na pong malilipatan. So nag-decide po ako na pilitan akong tumira kasama niya. At nung magkasama na po kami, naging boyfriend ko siya, nagkaigihan kami, may nangyari po sa amin, mapabuntis ako. Sana po kung paano nyo natanggap ako, nung bata pa ako, matanggap nyo rin siya. Pero may mas masakit pa po akong natuklasan. Dahil kailangan kong magpa-check up, natuklasan ko po, infected po ako. May HIV ako, nahawa ako sa lalaking yun. Pero napakabait po niya. Kahit iba ho ang relihiyon niya, mga unggoy, daga ang sinasamba niya. Pero Pa, sana matanggap mo po ang mga bagay na ito, Ma, yung nangyari sa buhay ko. Next page. Ma, Pa, pwede na po kayong tumayo sa kinauupuan ninyo. Dahil hindi po totoong buntis ako. Hindi rin po totoong may AIDS ako. Lalong wala pong fracture ang ulo ko. Ang totoo po, hindi ako nakapasa sa exam. Ano mas magandang tignan na lang? Diba? Kesa, mamili ka, Mama, Papa. Yung hindi ako nakapasa sa exam o itong mga pangyayaring ito. Alam nyo, pag may maganda hong nangyayari sa inyo o hindi maganda, look at it on a brighter side. You will be better. You will be better. You will improve. Ano man po yung mga sitwasyon nyo ngayon, mag-i-improve din kayo. Huwag kayong susuko sa sarili nyo. Sabi mo nga sa sarili mo, huwag kang susuko. Sa mga kaaway ang sarili, makipagbati na. Tayo tayong lahat. We will sing this song ang title, Better. Better. Tapos nito, wag muna kayo uuwi Pagpe-pray ko po kayo. Because I want your lives to be better. I want the family na mag-improve. Mag-improve yung inyong pera, yung inyong health. Mag-improve po lahat ng aspeto ng buhay nyo. So please don't go. Let me pray for you after this song. When I'm lost in wonder, I don't know where to go. and I don't know where to go. Ito yung ginagawa ni Lord. You calm my anxious mind. You calm my anxious mind. Over and over. Over and over, your promises have never failed me, Lord. Yes, Lord. Lord. There's no one like you, Jesus. There's no one like you, Lord. I'm all yours. Life with you is much better.
better and better. like you, Lord. I'm all yours. Life with you is much better. It's better. It's better. It's better. It's better. Life with you. Life with you is much better. O ngayon po, yuko natin yung mga ulo natin. And let the leaders and pastors lay hands on you. Hallelujah. Lord, today, we pray kung anumang mga bagay, aspeto ng buhay nila na kailangang ma-improve. If there is a need for physical improvement, right now, Lord, i-improve mo. Kung may kailangan ma-improve yung finances, I pray, Lord, pinagdadasal ko po ngayon, i-improve mo yung source of income. I-improve mo yung trabaho, Lord, na may mas mataas na sweldo. I-improve mo, Panginoon, yung mga tao na kailangang mapalapit sa kanilang buhay, Lord. I-improve mo, Lord, yung kanilang kalusugan. I-improve mo kung lately, Lord, nagiging mas masasakitin, napupunta yung pera sa gamot. I pray today, Lord God, as we laid hands on people, i-improve mo yung kanilang kalusugan, Lord. Huwag na silang magkakasakit ng hindi inaasahan. Walang maaksidente, Panginoon, ng hindi inaasahan. I-improve mo yung relationship ng mag-asawa, magkapatid, mag-ina, mag-ama, magkaibigan, Lord. I-improve mo, Panginoon, yung kanilang pag-aaral. I-improve mo, Lord, yung bawat negosyo, Panginoon. I-improve mo, Lord, yung kanilang way of thinking. I-improve mo, Lord, yung kanilang way of speaking. Improve mo, Panginoon, yung life, yung quality ng buhay ng bawat taong nandito ngayon. I pray as we laid hands on people, Lord, habang pinapatong namin ang bawat kamay sa bawat isa, Panginoon, we pray, Lord, na i-improve mo yung kalagayan ng buhay. Yung dating bahay na parang laging masikip, palalakihin mo, pagiging hawahin mo. Yung kalooban na palaging mabigat, Panginoon, pagagaanin mo, Ama. Yung relasyon na away, bati, Lord, patatagin mo, palalalimin mo, palilinawin mo, Ama. I pray today, Lord, na you are going to bless everyone, Father God. You're going to improve their health, improve their skills, improve their mindset, improve their resilience, and you will improve their focus in Jesus' name. Their lives are going to be better and better and better, Lord Jesus. There's no one Like you, Lord. Hallelujah. I'm all yours. Life with you is much better. There's no one like you, Lord. I'm all yours. Life with you is much better. Salamat, Panginoon, sa pag-i-improve mo sa aming lahat, sa buo naming pamilya. Unti-unti nang nagiging better, nag-i-improve, nagiging maayos ang bawat tao, pamilya na nandito ngayon, Lord, as part of the New Life family. And for that, Lord, we bring back to you all the glory, all the honor, all the praises in the mighty name of your Son, Jesus. Everybody shout and say, alam nyo, we'd love to see you next week. Huwag kayong mawawala next week. Make sure to bring your family and friends. God bless you. Upo muna kayo para